Shabbat Shalom sa mga kapatiran ito sa Assembly of Yahuwah Philippines. And of course, Shalom din po sa mga kapatiran na ibang araw ang inyong pamamahinga. Mga kapatid, sa dakong ito, meron tayong topic na pag-usapan today, 3 Days of Darkness. Ito po yung topic na pag-usapan natin. And kung kayo ay nagsusubaybay po sa mga posts, mga uploaded dyan sa social media, ah, malamang meron na po kayong mga ideas. Iba-ibang mga information, iba-ibang mga opinion ang inyong mga naririnig, mga kapatid. But sa ating pagpapaliwanag ngayon, we are trying po na maging scripturally based po tayo. Hanapan po natin ng paraan na ang ating mga pagpapaliwanag talagang meron po tayong mga evidences, mga kapatid, mula sa kasulatan. So, yun po ang ating layunin na sana sa ating pagpaliwanag dito, magkaroon po tayo ng better understanding po patungkol dito sa ideas na who is really spreading. Kahit nga si Pope, di ba? Si Francis Pope ay nagsasabi na rin po, di ba, sa ganitong mga narating na mga pangyayari. So 3 days of darkness. So ang tanong dito, mga kapatid, na nais kong sagutin natin is, ito ba ay historical or ito ba ay prophetic? So kapag sabihin natin na historical, ibig sabihin ito'y nangyari sa isang particular, meaning itong ideas na 3 days of darkness nangyari sa isang particular na lugar o sa isang particular group of people or a nation. Yun po ang ibig sabihin natin ng historical. Kapag sabihin natin na prophetic, ang ibig sabihin po, ito ay kasabihan ng prophet na yung statement na yan, meron po siyang nilalaman o meron po siyang kaugnayan kung ano po yung pwedeng mangyari sa hinaharap. So yun po ang ibig sabihin ng prophetic. So mga kapatid, kayo po yung mag-judge, kayo po yung magmuni-muni at the end of this presentation. And you make a conclusion of your own, mga kapatid. Kung ito ba ay historical o ito ba ay prophetic. So that being said, patuloy nating purihin ang ating Ama, Tahaliam 34 verse 9. O matatakot kayo ni Yahuwah, kayong kanyang mga banal, sapagkat ang mga natatakot sa kanya ay hindi magkukulang. Wow, napakagandang talata po, mga kapatid. Kailangan tayo magkaroon ng takot. We need to have reverence. Deep fear and deep reverence sa ating Ama, mga kapatid. Yahuwah ang nakasulat, mga kapatid, no? Sinabi niya, kayong kanyang mga banal. Meaning sabihin, sino po yung mga people who are set apart? At ang tinutukoy dito, mga kapatid, talaga ay ang bansa ng Yasar-al. Sila po yung set apart sa panahon na iyon. But mga kapatid, tayo po ay naniniwala na hindi lang po ang bansang Yasar-al ang mga naging banal o set apart, kahit kanino po ngayon na kung saan ay nakakilala sa Ama at sumusunod sa Ama sa pamamagitan ng anak. Tayo po, mga kapatid, ay talagang naging made apart, naging set apart po para sa Kanya. So kung tayo man ay nakakilala sa ating Ama at sa anak, mga kapatid, at tayo ay namumuhay na may takot sa pamamagitan ng pagsunod, mga kapatid, ng kanyang mga utos, tuntunin at mga commandments, mga kapatid. Sinasabi po dito, sabi niya, ay hindi magkukulang. So sa ating journey ngayon, mga kapatid, kung meron man tayong mga gawain, may mga cause that we need to do something for the reign of Abba Yahuwah to spread out, mga kapatid. Talagang sinabi po dito na hindi magkukulang, mga kapatid. If we are involved in doing something for the cause of the reign of Abba Yahuwah, mga kapatid, then kung ating ginagawa yun
kasama yung buong takot at pag-respect at pagbigay ng papuri sa ating Ama, mga kapatid. Then sinabi dito, ang lahat ng pangangailangan ay matugunan po. So, that being said, sa ating journey, hindi pala tayo dapat mag-alinlangan. Kung ano yung mga bagay na ipinapagawa ng ating Ama, hindi tayo mag-alinlangan, mga kapatid. We should have self-confidence on what our Aba can do and provide, mga kapatid. So long as yung mga bagay na yan ay ayon po sa kanyang kagustuhan at ayon po sa kanyang kalooban. Ito po yung pangalan ng ating Ama na nais lagi nating pinupuri. Yaha-u-ha or Yad-He-Uwa-He. Kapag ating babasahin po, Ya-Uwa. Ya-Ua o Ya-Uwa, mga kapatid. So yan po ang Ama na kailangan nating ibigay ang taos-pusong takot at pagkilala sa kanyang pangalan. At ganoon din po ang anak, mga kapatid, na si Yausha. Sa pamamagitan ng unang Juan, 1 John 1 verse 7. At sinabi po dito, ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Yausha na kaniyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. So mga kapatid, doon sa talata 5 verse 5, ang sinasabi doon na ang ating Ama at ang anak, mga kapatid, kung basahin mo yung verse 5, ay liwanag, mga kapatid. It talks about sa Ama at anak na siyang liwanag, mga kapatid. So sinabi dito, kung tayo'y lumalakad sa liwanag na katulad niya, na katulad ni Yausha na lumalakad sa liwanag, ano mangyari, mga kapatid? May pakikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Yausha na kanyang anak, mga kapatid, ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kung naalala ninyo, mga kapatid, noon binibigyan natin lagi ng emphasis yung ating paniniwala, yung ating pag-confess sa ating bibig, mga kapatid. Yun ang lagi nating binibigyan natin ng emphasis noon. Kung ano yung paniniwala sa ating puso, ano yung ating confession sa ating mga bibig. Yun ang ating emphasize noon, mga kapatid. Pero tingnan mo dito. Ang emphasis pala, mga kapatid, dito sa 1 John 1 verse 7 is yung lumalakad. Okay? Lumalakad sa liwanag. So ano ibig sabihin, mga kapatid, ng lumalakad sa liwanag? Yun po, mga kapatid, ay obedience. When it says lumalakad sa liwanag, ibig sabihin, ginagawa natin, sinusunod natin yung kanyang mga kautusan, mga kapatid. So, ang mangyari, kung yun pala ang ating ginagawa, mga kapatid, lumalakad tayo sa liwanag, okay? Katulad na tayo din po ay sumusunod sa mga sa mga ginagawa ni Yausha, mga kapatid. Na si Yausha din po ay nasa liwanag, mga kapatid. Kung ito'y mangyari, then ang resulta po pala, mga kapatid, ay meron tayong pakikisama sa isa't isa. At dahil may pakikisama tayo sa isa't isa, mga kapatid, ang dugo ni Yausha ay lumilinis sa atin lahat ng kasalanan. So, this is something new, mga kapatid, na sa ating journey ngayon, mahalaga yung walk the talk, mga kapatid. Na kung ano yung ating pananalita, kung ano yung ating mga tinuturo, kung ano yung ating pinaniwalaan, yun dapat ay ating isabuhay, mga kapatid. At sa pamamagitan ng pag-isabuhay na ito, mga kapatid, ang mangyari pala ay lilinisan tayo sa dugo, mga kapatid, ni Yausha mula sa lahat ng ating mga kasalanan. Nakita niyo, mga kapatid, yung kaibahan noon
Noon, parang kontento na tayo sa kung ano yung paniniwala lang sa puso at ano yung sasabihin natin sa ating bibig. Pero dito mga kapatid, talagang isa buhay pala. Ipamumuhay. Lalakad talaga tayo mga kapatid. Ayon sa kanyang mga kautusan, sa kanyang mga tuntunin, sa kanyang mga commands, sa kanyang mga salita mga kapatid. Dapat ipamumuhay natin. Para kung sa ganon, ano mangyari po mga kapatid? Linilisan tayo sa dugo ni Yahushua sa lahat ng ating mga kasalanan. So, ayan mga kapatid, at ang maging ano po, at ang maging resulta din pala niyan, kung meron tayong constant obedience and walking in obedience mga kapatid, magkakaroon tayo ng pakikisama sa isa't isa. Mga kapatid, yung bago lang na immersion na nangyari, talagang naramdaman natin mga kapatid yung pakikisama ng mga mananampalataya mga kapatid. Kahit nasa iba't ibang mga lugar, pero may mga effort na nangyayari mga kapatid na may pakikisama nga sa isa't isa mga kapatid. So, dahil diyan, talagang sa testimony kanina, talagang nagkaroon po ng sobrang tuwa at shalom mga kapatid ay naramdaman. Bakit po nangyari ganun? Dahil po kung ano yung sinabi dito mga kapatid. Kung bawat isa pala sa atin ay lumalakad sa liwanag, then merong pakikisama at yung dugo ni Yahushua ang siyang luminis sa atin. Dahil sa dugo ni Yahushua na siyang luminis sa ating mga kasalanan, kaya nagkaroon tayo ng clear conscience mga kapatid. At nung nagkaroon tayo ng clear conscience, na sa ating journey ngayon, wala tayong duda. Kasi yung shalom nandoon po, mga kapatid. So, that being said, mga kapatid na hindi pa nakakilala talaga sa pangalan ni Yahushua, ito talaga yung sikreto. Kailangan nating kilalanin si Yahushua. Ito yung kanyang pangalan, Yahushan. Ayan. Na kapag ating bigkasin po yan, Yahushua, Yahushua or Yahushua, we are declaring Yahuwah saves, Yahuwah delivers. So, that being said, mga kapatid, ito yung ating topic today. 3 days darkness, is it historical or a prophetic, mga kapatid? Now, kunting review ito, no? We have discussed before itong topic on the 7 years tribulation po. Kung naalala ninyo mga kapatid sa nakaraang taon, kung di ako nagkamali. Sa nakaraang taon po, napag-usapan po natin ito. So, doon sa 7 years tribulation, pinag-usapan po natin itong tinatawag na Day of Yahuwah. Mga kapatid, yung napag-usapan natin. Marami tayong mga references dito sa tinatawag na Day of Yahuwah, mga kapatid. At ngayon, kunti tayong review, i-refresh natin ang ating mind doon sa mga talata na yan. So what is this day called? Ano ba ang tawag sa Day of Yahuwah na yan? Okay po. Ano ba ang tawag sa Day of Yahuwah na yan, mga kapatid? So, ang tanong is, who will be saved on this Day of Yahuwah? Okay po? So, ayan. Basahin natin itong UL, chapter 2:31. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay magiging dugo bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ni Yahuwah. So, yun mga kapatid, no? Day of Yahuwah itong pinag-usapan dito na kung saan magkaroon ng kadiliman ang buwan, ang araw magiging madilim at ang buwan magiging dugo, mga kapatid. At maraming mga pangyayari sa araw na yan na tinatawag araw ni Yahuwah. Verse 32 po. At mangyayari na ang sinumang tumatawag sa pangalan ni Yahuwah ay maliligtas. Sapagkat sa bundok ng Sion at sa Jerusalem ay pupunta ang mga nakatakas. Gaya ng sabi ni Yahuwah at kabilang sa mga naligtas ay yaong mga tinatawag ni Yahuwah. Mga kapatid, dito sa ating nabasa, makikita natin na pinag-usapan talaga yung tumatawag sa pangalan ni Yahuwah. Upang sa araw ng
kadiliman, sinasabi dito, on the day of Yahuwah, mga kapatid, talagang maligtas po, maliligtas. Sino po yung tumatawag sa kanyang pangalan? At sinabi dito, yaong mga tinawag ni Yahuwah. So, sino po yung mga tumatawag sa kanyang pangalan? Talaga yung mga tinatawag ni Yahuwah, mga kapatid. So, as a review, mga kapatid, the 7 years tribulation is also called the day of Yahuwah, as well as tinatawag dito the day of darkness. Okay? Those who are called on the name of Yahuwah will be saved. Therefore, rather, those who call on the name of Yahuwah will be saved. And take note, mga kapatid, no? Creation is involved dito sa ating nabasa. Creation is involved talaga. So, rephrase lang po natin yan at yan ay napag-usapan na natin sa 7 years tribulation sa nakaraang taon. Moving on tayo sa ating pagpatuloy. Yun po ay nakasulat din po sa Maasya or Acts chapter 2 verse 20. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at maluwalhati araw ni Yahuwah, mga kapatid. So, nakasabi yan, verse 21, at mangyayari na ang bawat tumatawag sa pangalan ni Yahuwah ay maliligtas. So mga kapatid, dito sa ating rephraser part sa nakaraang mga discussion natin sa nakaraang taon, talagang yung Old Testament, Yoel, chapter 2, na ating nabasa kanina, at dito sa Acts o Maasya 2:20-21, pareho pong mensahe ang ating nabasa, mga kapatid. Talks about the day of darkness, which is also called the day of Yahuwah. So, that being said, mga kapatid, ngayon ang tanong is, itong day of darkness na banggit sa Yoel at dito sa Acts, chapter 2:20 hanggang 21, ito ba ay kapareho dito sa tinatawag nila ngayon na 3 days darkness? Yun po ang tanong ko, mga kapatid. So, obvious na dito sa ating introduction, sa ating pag-rephrase doon sa nakaraang discussion natin on the Great Tribulation, ang malinaw, mga kapatid, na magkaiba. Kasi ang nabanggit dito sa Yoel at saka dito sa Acts, ang binabanggit lang, mga kapatid, dito ay araw na maging kadiliman. Ang araw ay magiging kadiliman. Okay? So, but dito, nabanggit dito sa idea na 3 days darkness. So, very specific po, 3 araw na may darkness. Pero doon sa Yoel at dito sa Maasya, hindi po nabanggit yung 3 araw lang. But nabanggit po na ang araw ay magiging kadiliman. Okay? So, magkaiba, mga kapatid. Okay? Because magkaiba ang 3 days darkness dito sa napag-usapan na natin na ang araw ay magiging kadiliman, which is related, mga kapatid, sa 7 years tribulation. Bago darating o bago babalik si Yahushua batay sa ating mga napag-usapan na noon, mga kapatid. So, that being said, tuloy tayo sa ating pagpapahayag. Where does the idea of 3 days of darkness found and written? So saan pala makikita at makukuha itong idea na 3 araw na darkness? Saan ba ito nakasulat, mga kapatid? So batay din po sa ating mga pagsaliksik at sa mga sources na sa huli mamaya ipakita natin kung saan ating mga sources. Ito po yung evidence na, mga kapatid, kung saan ito makita itong 3 days of darkness. Okay, Shamot chapter 10 verse 20. Can I ask one volunteer po na pwedeng magbasa nito? 2021. Okay po. Any volunteer would like to read this? Shamot or Exodus 10:20 and 21 pa.
Can we hear? Brother Dan, ako po. Go ahead, Sister Lilieta. Go ahead po. At 20 and 21 po, Opo. subalit pinatigas ni Yahuwah ang puso ni Pharaon at hindi niya pinayagang umalis ang mga anak ni Israel. Sinabi ni Yahuwah kay Moises, iunat mo ang iyong kamay paharap sa langit upang magdilim sa lupain ng Ehipto ng isang kadilimang mararamdaman. Okay po. So, ang background pala nito mga kapatid is yung 10th plague. Okay po. 10th plague pala ang background nito. At ito'y nangyari ng kwento ito mga kapatid sa bayan ng Yasharal kung saan naging alipin sila doon sa Matsariam. Ito po yung background nito sa Shemot chapter 10. At dito mga kapatid, itong darkness na pinag-usapan, itong darkness is the 9th plague. Okay po? Dito, may ginawa si Aba dito pero pinatigas pa rin niya ang puso ni Paraon, mga kapatid. Dahil meron po siyang purpose, layunin kung bakit niya pinatigas. Dito mga kapatid, pang 9th plague na pala itong tinatawag na darkness. Okay? Ito po yung ano pong sabi ng ating Ama, Trumasya, lunat iunat mo ang inyong kamay paharap sa langit o Siyamayam upang magdilim sa lupain ng Ehipto o Matsariam ng isang kadilimang mararamdaman. So talagang super darkness pala mga kapatid, no? Ang mangyari dito. Ito po yung makikita natin diyan, super darkness. So diyan, then patuloy tayo sa verse 22. Sister Lilieta, pwede mo bang basahin pa? 22 Kaya't, and 23 po. actually po, 22 and 23. Kaya't iniunat ni Moises ang kanyang kamay paharap sa langit at nagkaroon ng makapal na kadiliman sa buong lupain ng Ehipto ng 3 araw. Sila hindi magkakitaan at walang tumindig na sino man sa kinaroroonan niya sa loob ng 3 araw. Ngunit lahat ng mga anak ni Israel ay may liwanag sa kanilang tirahan. Okay po. So, mga kapatid, ito po yung kumpletong statement na nung iniunat na ni Masya ang kanyang kamay para sa Siyamayam, then nagkaroon talaga mga kapatid ng makapal na kadiliman sa buong lupain ng Matsariam sa 3 araw. 3 days po ang pinag-usapan. So, mga kapatid, malinaw, batay dito sa ating nabasa ngayon. So, dahil sa kapal ng kadiliman na yan sa buong Matsariam sa 3 araw, so anong resulta? Tingnan mo yan, no? Hindi sila magkakikitaan. Walang tumindig na sinuman sa kinaroroonan. Okay? Sa loob ng 3 araw. Very specific po ang naging resulta. Dahil sa sobrang kapal ng kadiliman ng buong Matsariam, ng buong Egypt, mga kapatid, sa 3 araw, kaya sinabi dito, no? Hindi sila makakita. Okay? At walang tumindig. Kung saan sila naroon, talagang walang kibo at walang kilos, mga kapatid, ha? Tingnan mo yan. Ngunit sa loob ng ngunit lahat ng mga anak ng Yasharal ay may liwanag sa kanilang tirahan. Hallelujah. Okay po. So, kita niyo po mga kapatid yung opposite na nangyari doon sa bahay at sa lugar kung saan ang buong Matsariam talaga kapal ng dilim, mga kapatid. Ngunit sa mga tahanan ng mga Yasharal, doon sa kanilang bahay ay may mga ilaw po sila. So, mga kapatid, ano po yung ating makikita dito? This is the historic event that took place in Matsariam, aka Egypt, mga kapatid. It was Abba Yahuwah's form of judgment and punishment over Matsariam and their leader for a period of 3 days. So mga kapatid, this is the strongest evidence that this is not prophetic statement, but this is a historic event po, mga kapatid.
history po ito na nangyari sa bayan ng Yasar-al kung saan sila'y naging alipin doon sa Egypt, mga kapatid. At ito'y punishment, judgment ng ating Ama doon sa buong Matsaryam, mga kapatid. Kasali na dito ang kanilang leader na kung siya'y nagmamatigas ng kanyang puso. So, ang pinag-usapan pala ng 3 days na darkness, mga kapatid, naging totoo lang ito doon sa lugar ng Matsaryam, mga kapatid. Pero ano yung sinasabi sa mga videos? 3 days of darkness daw ay gaganap at ito'y mangyayari sa buong daigdig. Okay? Sa buong arats, mga kapatid. Yun ang mga pinapakalat ngayon sa mga videos, mga kapatid, na ating napanood, mga kapatid. But dito, malinaw na ang buong Ehipto, mga kapatid, no? Buong lupain ng Ehipto ng 3 araw, mga kapatid. So, Ehipto, mga kapatid, o Matsaryam is only bahagi lang po yun, mga kapatid. Bahagi lang po yun ng Arats. Pero yung mga pinapakalat ngayon na video, sinasabi talaga na buong buong Arats makakaroon ng kadiliman na sinasabi nila 3 araw na huwag ka dapat lalabas at marami pang ibang mga sinasabi nila kung anong dapat gagawin sa panahon na yan. So, ito po mga kapatid ang ating patutuo na itong 3 days and 3 days of darkness pala ay kwento na nangyari sa bayan ng Yasar-al doon sa bayan o sa nation ng Matsaryam, mga kapatid. Yun po pala ang background kung saan ito makikita, mga kapatid. Moving on. We have discussed in the book of Amos in our previous topic on the coming day of darkness. Kung naalala po niyo, mga kapatid, di ba? Meron pong tayong pinag-usapan doon sa book of Amos, mga kapatid, no? Doon sa ating topic on the coming day of darkness. War against darkness, the pursuit of light. Yun po ang ating napag-usapan. Pwede po nating basahin ito muli as a way to rephrase ourselves. And tingnan natin, mga kapatid, kung ano yung ating pag-usapan na. Can I ask another reader or sino pang mag-volunteer? Amos 8 verse 9. Okay po, Brad? Exactly. You like to read? Go ahead po. Sige po. Amos 8 verse 9. At sa araw na iyon, sabi ni Yahuwah, Aluwa, aking Palulubugin. palulubugin ang araw sa Katanghalian. katanghaliang tapat at aking padidilimin ang lupa sa maliwanag na sikat ng araw. Verse 8 po, verse 10. Opo. At aking papalitan ng panangis ang inyong mga kapistahan at lahat ng iyong awit ay magiging panaghoy at ako'y maglalagay ng damit sako sa lahat ng balakang at pagkakalbo sa bawat ulo. At gagawin ko iyon na gaya ng pagtaghoy sa isa bugtong na anak. At ang wakas niyon ay gaya ng mapait na araw. Okay po. Salamat, Brother Exactly, sa pagkabasa. Mga kapatid, batay sa nabasa ni Brother Exactly, ito po ang pananaw po. This is a vision nakita, pananaw po ni Amos, Prophet Amos. At ano po yung kanyang pananaw? Pananaw po ito patungkol sa ano yung darating sa bayan ng Yasar-al po, mga kapatid. So iba na po yung ating kwento dito. Kanina yung Yasar-al nandoon po sa Matsaryam. Ngayon ang Yasar-al nasa kanilang bayan na, nasa kanilang lupain na, mga kapatid. At dahil sa kanilang mga katiwalian, dahil sa kanilang pagsuwail,
sa kanilang pag-reject sa law, pag-reject sa mga kautusan ng ating Ama, meron po siyang meron pong pananaw o pangitain o vision si Amos, mga kapatid, kung ano yung mangyayari. Atin yung sinabi, at sa araw na iyon, mga kapatid. Okay? At sa araw na iyon. So tingnan mo, ang nagsabi nito ay talaga si Abba Yahuwah, mga kapatid. Okay? Spoken through the prophets Amos, mga kapatid. So, malinaw na pinag-usapan dito ay araw at sa araw na iyon. Hindi po binanggit dito matid yung araw at 3 days of darkness, but ang pinag-usapan dito is sa araw na iyon. Talking about a certain time, mga kapatid. Okay? Anong gagawin ng ating Ama? Palulubugin ang araw sa katanghaliang tapat. So, on a noonday, mga kapatid, yun ang sa English, no? On a noonday, gagawin ng Ama na yung noonday, tanghaliang tapat, magiging madilim, mga kapatid. Padidilimin ang lupa. Okay? So, mga kapatid, hindi ito pinag-usapan isang bayan lang, isang bansa lang, hindi, mga kapatid. Ang lupa ang pinag-usapan dito sa maliwanag na sikat ng araw. So, instead na tanghaling tapat, dapat sana liwanag ang sikat ng araw, pero ang mangyari sa tanghaling tapat na yan, palulubugin ang araw at padidilimin, mga kapatid. So, yan talaga ay malinaw, mga kapatid, na this is something na prophetic, okay po, na kung saan Prophet Amos ang nagsalita, mga kapatid, na ito yung gagawin ng ating Ama. Okay? At dito nabanggit yung kapistahan ng Yasaral, magiging panangis na po. Instead na joyful feast, mga kapatid, pero magiging panangis ang mga kapistahan. So, ibig sabihin, merong mga kapistahan na ginagawa ang Yasaral, pero dahil hindi na kalugod-lugod sa harapan ng ating Ama ang kanilang mga gawain, kaya turn into mourning, mga kapatid. Turn into grief, mga kapatid. Kung tinan mo yan, no? Mourning and grief, mga kapatid. Instead na joyful, naging sad, mga kapatid, ang kanilang celebration. Okay po? At sinabi dito, at ang wagas na iyon ay gaya ng mapait na araw. So ang pinag-usapan dito sa kadiliman is yung mapait na araw. Instead na joyful, nagiging mapait na araw, mga kapatid. So this is a clear indication of a prophetic statement. Itong sinabi, mga kapatid, na in that day. So hindi sinabi na 3 days of darkness. But ang sinabi po dito ay in that day. It is a vision of a terrible end describing the nation of Yasaral, mga kapatid. Kung saan gagamit ng Ama ang ibang bansa, gagamitin upang ipanis, mga kapatid, ang bayan ng Yasaral dahil sa kanilang mga kasalanan. Okay, so yan po ang pinag-usapan sa ating mga na-discuss na po sa Amos. Moving on. This idea on darkness covered the Arats, mga kapatid, reminiscent of Yahushia's death for the sins of Yasaral and for the whole world. Okay? So itong idea na covered the Arats with darkness, di ba? Tanghaling tapat po. Covered with darkness ang Arats. Ito po pala, mga kapatid, ay prophetic po sa anong mangyari nung si Yahushua ay mamatay na. Meron ba tayong evidence, Brother Dan? Meron po. Can I ask somebody to read on this? Mark chapter 15 verse 33 po. Sister Corazon, pwede mong basahin ito? Okay po. Any volunteer? Okay, Ako na lang po. Sister Corazon, go ahead po.
Mark 15 verse 33. Nang dumating ang tanghaling tapat, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Opo. Wow. Anong nangyari dito mga kapatid? Itong oras nito, yung si Yahushua ay malapit na pong mamatay. Okay? Patay. Na nakabitay na po siya doon sa kahoy sa panahon na ito. Okay? So anong nangyari? Sino mga kapatid? Tanghaling tapat. Nagdilim ang buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. So, 3 mga hours, kapatid, hindi po pinag-usapan ito 3 araw. 3 hours darkness. Opo, ikatlo ng hapon, 3 o'clock in the afternoon. Mula tanghaling tapat, from the 12 noon, 3 hours. opo, 12 noon, mga kapatid, to 3 in the afternoon, tanghaling tapat. Sa panahon na yun na si Yahushua ay nabitay po, nabitin rather, mga kapatid. Yun po talaga ay tinatawag natin na nagdilim po, mga kapatid. So, therefore, yung ating nabasa kanina sa Amos, mga kapatid, yun pa pala ay prophetic prophecy po kung ano po yung mangyari kay Yahushua nung siya ay mamatay na. Okay po. Kasi tanghaling tapat din po, di ba? Sa ating nakita kanina, di ba? Tingnan mo. Tanghaling tapat po, aking padidilimin ang lupa. So, ito po pala ay prophetic, mga kapatid. Kung anong mangyari, hindi lang ito prophetic, anong mangyari sa bayan ng Yasar-al, but also prophetic kung anong mangyari sa panahon na si Yahushua ay malapit nang mamatay, mga kapatid. So, yan po na-fulfill as prophecy, mga kapatid. This darkening was symbolically fulfilled, mga kapatid. Nabanggit doon sa Amos, dito sa Mark 15:33, symbolically na-fulfill po, mga kapatid. Now, let us look at references in the book of Revelation. Okay? Meron ba tayong makikita sa Revelation na 3 days of darkness na banggit sa Revelation? Okay po. Ito na yung ating napag-usapan noon nung na-discuss po natin, mga kapatid, itong 7 years tribulation. Okay po? Sa video na ating na-uploaded na on 7 years tribulation, itong arrangement ito by Amir Sharfati, mga kapatid. Ito po yung ating nakuha ng mga information. Ito po yung mangyayari talaga sa 7 years tribulation po, mga kapatid. So, pwede din po ninyong panoorin po kayong mga manonood sa Republish. Panoorin din po ninyo yung ating uploaded video on the 7 years tribulation on the point of view of Yahuwah, mga kapatid. Okay? So, paano natin ito ipaliwanag? 7 seals po itong chapter 6, 7 trumpets po ang Kazon 8, 9, and 11, and then 7 bowls po ang Kazon 15 and 16. Okay po? And please take note na tayo po ay naniniwala dito sa tinatawag na chronological events, mga kapatid. Seal number 1, ano mangyari sa seal number 1, mga kapatid? Kailangan lilitaw muna ang anti-Mashiach. Lilitaw muna yung anti-Mashiach bago mag-umpisa yung 7 years tribulation. So ang tanong, sa ating kapanahunan ngayon, meron na bang lumitaw na anti-Mashiach, mga kapatid? So, kung wala pa tayong alam, kung meron naman sa ibang lugar, mga kapatid, then yun ang clue natin na wala pa tayo sa 7 years tribulation. But please take note na marami na tayong mga kapatiran ngayon na naniwala na, nag-umpisa na daw ang 7 years tribulation. Marami ng mga kapatiran ting naniniwala. Pero mga kapatid, batay dito, kailangan mangyari muna ito na merong lilitaw na anti-Mashiach na siyang mag-provide na tinatawag ng false peace, mga kapatid. Okay? And then, pangalawang seal, war. Mangyari yung war, kill each other by the sword. Okay? So ang tanong ngayon sa war na nangyayari, ganun ba talaga katindi na yung war?
o rumors of war pa lang yung ating mga naririnig, mga kapatid. Okay? Famine. Okay? Pangatlong seal dito itong famine. Merong black horse. Okay, yan po ang sinutukoy dyan. And then death. Death with sword, famine, and pestilence. So sinasabi ng iba, yung COVID-19 ay yun na daw po ang sinasabi nilang iba, yun na daw po yung fulfillment ito ng pestilence. Pero mga kapatid, tingnan mo yan, no? 1/4 of the world's population po ang mamamatay. Eh hindi naman siguro nakaabot ng 1/4 ng world's population ang namatay sa COVID. Mga kapatid. O, di ba? So, but marami na tayong makasamahan na naniniwala na sa COVID na yan nag-umpisa na yung 7 years tribulation. Mga kapatid. But basahin nyo lang po itong mga talata nito. And you read it for yourself. Cries of the martyrs waiting until their numbers are completed. And then, shaken. Merong mga grabing mga lindol na mangyayari. Of course, meron naman yan. Ongoing yan. And 144,000 are already sealed. Marami na tayong mga kapatiran na naniniwala na silyado na po yung 144,000, which represents yung 12 tribes of Yasar-al, mga kapatid. Then, ang pinaka-last dito na seal is the silence of Shamayam. Then, moving that, merong tinatawag na trumpets. First trumpet, lumabas, basahin ninyo yan, trees and grass are destroyed. Malamang sabihin natin na, Brother Dan, yung climate changes na nangyayari. Pero mga kapatid, tingnan mo yun, no? 1/3 of the arats kung nasaan ang trees and grasses are already destroyed. Mga kapatid. Then, pangalawang trumpet, 1/3 ang masisira, sea life, sheep are destroyed. Then another 1/3 of fresh water poisoned by wormwood. Okay? Pangatlong trumpet po yun. And then, dito sa related sa darkened sun, this is also 1/3 of the sun, 1/3 of the moon, and stars are darkened. Okay po? Let us read this, chapter 8, verses 12 to 13. Can somebody read on that? Para makikita talaga natin at marinig natin kung ano bang nakasulat. Kazon, chapter 8, verses 12, mga kapatid. Who would like to read? Okay, basahin ko po. Chapter 8, verse 12. And on the fourth messenger sounded. Okay, anong sound ito? Yung trumpet, no? And 1/3 of the sun was struck, and 1/3 of the moon, and 1/3 of the stars, so that 1/3 of them were darkened, and 1/3 of the day did not shine, likewise the night. Mga kapatid, ang pinag-usapan nito ay third. Third of sun, moon, and stars were darkened at hindi na nag-ilaw. Pero itong mga videos na ito na pinakalat, 3 days of darkness. Pero ang pinag-usapan dito is 1/3 of the sun, moon, and stars hindi na nag-ilaw. Darken na siya, mga kapatid. Okay po? So, ang tanong, nangyari na ba yan? Eh, wala pa. Bakit wala pa? Kasi hindi pa nga nangyari yan eh. Okay? Hindi pa nga ito nangyayari. So kaya mga kapatid, kung paniwalaan po natin itong sequence na ito, ayon sa nakasulat sa Kazon, wala pa po mga kapatid, wala pa tayo sa 7 years tribulation. But having said that, marami na tayong mga kapatiran na naniwala na po. Now, moving on tayo dito sa bowls, mga kapatid, 7 bowls. Okay? Sea life destroyed now. All sea life destroyed. Sa pangalawang bowls, mga kapatid. Dito may boils. Dito, pangalawang bowls, mga kapatid, pangalawang bowl, all sea life destroyed. All flesh, water,
freshwater poison. Kung dito 1/3 lang, dito lahat na ng tubig. And then, pang-apat, scorching sun. Ay sobrang init ang araw. Then, pang-lima mga kapatid is deep darkness. Okay? Can somebody read on that? Chapter 16 verse 10 po ng Kazone. Maganda yung ating mabasa para marinig ng mga kapatiran kung anong nakasulat. Can somebody read on that? And the fifth messenger poured out his bowl on the throne of the beast, and his reign became darkened, and they gnawed their tongues from pain. Okay po. See? Ano nakasulat po dyan mga kapatid? Became darkened. Nung naibuhos itong panglimang bowl, binuhos, ang nangyari is the throne of the beast. Satan po ito mga kapatid, and his reign became darkened. Ang kaharian ni Satan dito sa 7 years tribulation ito ay nagkaroon ng kadiliman mga kapatid. And they gnawed their tongues from pain. Okay po? So, yan ang nangyari. So, then pagkatapos nito mga kapatid is Euphrates River dry. Now, kung ating pag-usapan yan, ngayon napakarami pong mga videos mga kapatid talking about the Euphrates River. Talking about the drying of the Euphrates River mga kapatid. So, that being said, mga kapatid, malinaw po na meron pala talagang mangyari. Okay? Merong mangyari na drying of the Euphrates River. Pero ngayon, marami ng mga nagpakalat ng mga videos na dried Euphrates River. Pero hindi pa naman talaga completely dried yun, mga kapatid. Na bumababa na, opo. Lumiliit na ang water level at merong parts na rin po na already dried up. But hindi ibig sabihin na wala ng tubig doon. Meron pa rin mga kapatid. Okay? So ano pong mangyari dyan? Kapag yan ay mangyayari na, tingnan mo yan, pang-anim na bowl, mga kapatid, ang mangyari? Battle of Armageddon against dragon, the beast, and the false prophet. So, yun po ang mangyari. And then, worldwide earthquake. Babylon destroyed dito sa panghuling na bowl, mga kapatid, na ibuhos. So, that being said, mga kapatid, yung video nating na uploaded on the 7 years tribulation, ito yung ating pinaniwalaan na chronologically it will happen. Okay? This is a sequence of events na mangyayari, mga kapatid. Kung tingnan mo yan, from gradually merong tinatawag natin mga kapatid na increasing pain, mga kapatid. Gradually. Halimbawa, dito 1/3 lang. Okay po? Dito 1/3 lang, dito lahat na. Okay? Dito may mga bahagi-bahagi lang. Okay? 1/3 of people left killed. Okay? But dito, okay, talagang napaka-super na yung blood, mga kapatid. Mga kapatid, bloody na ito. Itong Battle of Armageddon, talagang ano po yan, no? Bloody po itong war na mangyayari dito. When Euphrates River is really fully dried, mga kapatid. Okay po? At marami pang ibang mga explanation patungkol dyan. At please take note, worldwide earthquake po ang pinag-usapan dito. Okay? Worldwide earthquake po. Hindi lang bahagi-bahagi lang, but worldwide talaga ang mangyari if you read the passage. So, that being said, mga kapatid, what we're saying here is that from the book of Revelation, makikita natin na wala naman talagang pinag-usapan doon na 3 days of darkness. Tama po ba, mga kapatid? Batay sa ating explanation dito, walang pinag-usapan dito na 3 days of darkness. So, that being said, talagang isang beses lang pala na nabanggit yung 3 days of darkness. At yun talaga ay batay sa history ng Egypt, Matchariam, at history ng Yasar-al, mga kapatid. There are no other ideas mentioned on 3 days of darkness. Only Shemot, mga kapatid, chapter 10,
21 to 22. Kayong mga manonood sa Republish, welcome akong sabihin ninyo kung meron kayong nakitang reference. I submit kung meron man. But so far, sa aking pag-unawa ngayon, I might change mga kapatid, no? But so far sa aking pag-unawa ngayon, itong 3 days of darkness was only mentioned dito sa Exodus o Shamot 10:21 to 22. Kung meron kayong mga other references, tanggapin natin kung meron din, pwede nating pag-usapan mga kapatid. So what common ideas you have heard about the 3 days of darkness? Any sharing po? Opo, go ahead Brad. If you have something to share, go ahead Brad, exactly. Sa nakikita ko po dito, Brad, bilang mga Yasharal din po, no? Hindi po tayo basta magpapalin lang sa mga nakikita natin, kapapanood. Bagkus mas lalo pa po tayong magsusuri at magsasaliksik ng naaayon po sa kanyang salita o mga salita na po. Opo. Sa ipinipresent po ngayon ni Brother Dan is maliwanag po talaga na historically inclined po yung 3 days and 3 nights lang po na binanggit noong sa kasagsagan po na ang Matsyariam ay nakakaranas po ng parusa o yung plague po galing po talaga kay Aba, no, with a specific purpose. But then malinaw po dito sa sinasabi doon sa kason at gaya po nung sa na-topic na rin po nyo pala na 7 years tribulation, kahit ako po mismo ay hindi po talaga ako maniniwala doon sa 3 days and 3 nights sapagkat batay din po sa naipresent na po at nakikita natin unang-una kasi ang problema dito kapag hindi po kayo talaga nagsasaliksik at nag-aaral ay maililigaw po talaga ang tao kasi alam po natin na yung mga kampo ng demonyo, yung mga elite, yung mga Illuminati, kaya po nilang gawin ang tinatawag po natin na man-made distraction Opo. sa kahit na parte-parte po ng sanlibutan o kahit siguro naman kung kaya po talaga nilang gawin, makakaya po nila kasi alam po natin na even calamities or kahit anuman pong distraction Kaya nilang gawin. magagawa na po nila like po yung abnormalities ng condition ng klima po natin o climate, kumbaga tawagin climate change kasi as we all know meron na po silang ginagawa doon sa tawag nito sa itaas, no, to poison the air like yung tinatawag nating chemtrail, and by using their invented one of their invention na paghanda rin sa digmaan like yung HARP, ano po, plus yung mga man-made earthquake, Okay. tsunami, etc. So kung makikita natin sa madalit sabi po, kaya po nila talagang dayain ang tao sa kanilang mga sariling mga gawa. Ano po, at sa nakikita ko po dito Brad sa mga palabas na yan, 3 days and 3 nights darkness, kumbaga parang inaano nila yung ng tao na tawag nito, kagaya dun sa ipapalabas nila or hinahanda po nilang Project Bluebeam na yan po yung yung pangyayari pong yan talagang I do believe that majority of Christianity or majority of Christians that believe in the false teaching of rapture will be deceived on that time kasi doon lagi ang nakatuon sila kasi yun yung pag-asa nila na talagang yung yung rapture na yon na paglilitaw ng talagang Misaya. So doon naman sa ipinipresent ko po kanina sa 7 years tribulation, makikita po natin yung chronological order.
na hindi po mangyayari yung isang bagay kapag hindi po mangyayari yung nauuna. Hindi po pwedeng talon-talon eh. Opo. Hindi. Mm. Kaya I do believe that kung ano man yung nai-experience natin ngayon, kung may mga nangyayari na nakakalungkot man o ano sa mga pulong-pulong bansa o sa mga nakakaratig o sa iba-ibang bansa po, yan po pwedeng gawa lang po ng tao yun eh. Para ma-deceive din yung tao kasi pagdating po sa tribulation, sa 3.5 tribulation, makikita po natin na mag-take effect po siya kapag lumitaw na po talaga yung anti or yung false messiah o yung anti-messiah, no? Mm. Followed by Building of the the third next, temple. opo, yung tinatawag na the rebuilding of the third temple. As far as I know and sa pinag-aaralan ko din o sa napag-aralan ko din talagang ginagawa na po talaga yung third temple. So bilang paghahanda din po yun nila para ipalabas or lalabas na yung false messiah o yung anti-messiah, no? Na magbibigay ng false peace sa buong mundo kasi nga po yun yung doon sila nakaano ang Christianity lalo na doon sila nakatuon lagi sa Israel, sa mangyayari po doon sa bayan o sa bansang Israel. So yun po yun ang nakikita ko na kahit doon sa rapture, yung 3 days and 3 nights, meron na po silang mga paunang mga ipinapalabas para kumbaga magimbal yung tao, matatakot yung tao at parang gustong palalabasin na like yung mga naka-ano na po dati na minsan pagka false information ang masasagap o matatanggap natin, magkakaroon po ng resulta like magkakaroon ng panic buying kasi po maghahanda na yung tao sa paghahanda na yun, bibili ng maraming pagkain, etc. etc. So sa ganung bagay po makikita po natin talaga na kung ano yung nakalagay po doon lamang sa salita ni Aba, yun po yung ating paniniwalaan kahit na po kaliwat kanan man po yung mga bali-balita or mga makikita natin kasi even the social media itself or alone kaya po nilang dayain yung kumbaga magpapalabas sila ng mga maling mga Information. maling information at hindi totoong balita. Kaya nila yun kaya nilang i-manipulate yung media kaya ang mga tao pa naman ngayon nakapokus sa cellphone, sa TV. So kumbaga lalabas na ang mindset talaga ang tinitira nila kapag sa ganun mga pangyayari. Kaya ang masasabi ko po dito balik po talaga tayo sa pinaka-basic. Pag-aralan natin yung banal na kasulatan o yung salita ni Aba. Ang sabi nga po niya, 'di ba, sa 1 Thessalonians 5:21, kung hindi po ako nagkakamali. Prove all things and hold fast that which is good. So, makita po talaga natin na talagang tayo po na mga anak ni Aba, ang mga Yasharal, ay tinuturuan na po talaga tayo na magiging tawag nito, mapagmatsyag, magiging vigilant tayo at magiging wais po kasi po halos lahat po ng bagay talagang niruruwin na ni Satan talagang dinadaya na niya yung buong sanlibutan, yun yung sabi. So yun lang, Brad. Okay po. So mga kapatid, batay sa nabahagi ni Brad exactly, habang nagpapaliwanag siya, kahit nga si Elon Musk, di ba, tungkol doon sa rapture,
also endorsing the idea of rapture already. Trump is also endorsing the idea na nangyari na daw yung rapture. And of course, ang Pope, okay, nagsalita na rin po ang Pope na binabanggit na nila na rapture is coming. So, talagang merong ano po, no? Meron talagang something na mangyayari na inaasam-asam ng lahat ngayon. So, ibig sabihin, kapag rapture na, ibig sabihin, darating talaga ang Masyak, di ba? So, ano yung niluluto nila, mga kapatid? What are they working? What are they saying, mga kapatid? That something is coming, someone is coming, mga kapatid. At ang aking pananaw, I might be wrong, no? Ang aking pananaw, yung hinihintay nila na someone is coming dito sa mga 3 days of darkness na ito, mga kapatid, at iba pang mga napag-usapan na kanina ni Brother exactly, is talaga the coming of the anti-Masyak, mga kapatid. So, diyan maling lang yung karamihan kasi nag-expect na sila na ito na nangyari na, ito na darkness na dito na. So, talagang merong false alarm, kumbaga, mga kapatid, na yung false Messiah pala ang dumating. At saka yung false Messiah na ito, gagawa siya ng peace, gagawa siya ng shalom. Kung bakit merong ngayon mga bali-balita at may mga digmaan sa iba't ibang mga lugar, is because creating the chaos, mga kapatid, upang sa pagdating na ng false Messiah na ito, at siya na yung mag-provide ng peace sa buong mundo. At akala ng tao na yun na yung toong Messiah. Hindi pala. Yun pala yung false Messiah, mga kapatid. So, I might be wrong with this perception, mga kapatid, but malinaw kung ano yung mga pangyayari ngayon. Parang ganun, mga kapatid. Mayroong mga niluluto na, kumbaga. At pinataing na, mga kapatid, upang sa pagdating sa tamang panahon, ipalalabasin na po nila yung kanilang totoong, yung kanilang hinihintay na Messiah, which is sa ating point of view, yun ay talagang false Messiah po, mga kapatid. Inahanda na po nila talaga. No? Kasi Opo. po, kaya na po nilang gumawa ng mga hindi kanais-nais at di pangkaraniwang mga bagay sa langit o sa kung saan pa man na makapagsasabi kagaya po nung sinabi din po ng banal na kasulatan. Parang nakikita ko po, Brad, pinapangunahan nila yung mga mangyayari na yung prophetic events na mangyayari na batay sa plano ni Aba, pinapangunahan lagi ni Hasatan sa mga Opo. alipuris niya. Opo. So, sa nakikita ko po doon, lalo na yung rapture ang pag-uusapan, marami po doon, multitudes are missing, mawawala. So, so sa paglitaw ng Masyak, ano po, so kapag nangyari po ang ganon, yung false rapture o yung false teaching about rapture, and then lilitaw yung false Messiah by using the Project Bluebeam, and then multitudes are missing, and then that's it. Pagkatapos po niyan, talagang lilitaw po yun ang anti-Mashiach na maghahanda po siya ng isang false peace na akala po ng buong mundo siya yung solusyon sa lahat ng bagay. Kasi nga po, dumating na po siya. So, yan pa lang po talagang napipicture out ko na ang daming madadaya, ang dami. Kasi maraming nag-aabang dyan mostly 100% siguro sa Christian o through religion or sa Christianity, mga kapatid, talagang nasa mindset na nila na talagang yan ang mangyayari. Ganun ang mangyayari. Okay po. So, let's hear from others. Ano po yung nasa isip niyo? Ako, Brother Dan, Go ahead, Sister Tessie. Go ahead po. nasa born again pa ako na gathering. Sa isang Bible study namin, mayroon na napag-usapan din namin itong about 3 days darkness. At mayroon kaming kasama doon na isang Catholic na napasali doon sa usapan. Ang sabi niya dito,
Catholic daw tong belief na to sa na prophetic Catholic prophetic circles na galing daw ito sa mga mystic, mga Catholic mystic na may mga pangalan pa siyang binigay. Tingnan ko yung notes ko, ito pa meron pa Wow. akong note na Wow. sabi niya yung Catholic na yon na galing daw to kay Ana Maria Taigi na isang ano yata foreigner at saka isang Marie Julie Jahini na sabi daw na wag sa 3 days darkness daw pag darkness na wag daw lumabas, kailangan nasa loob lang ng bahay Mm. at kailangan takpan ang mga bintana, lahat ng mga dapat tatakpan na pwedeng masidla ng sabi niya demonyo daw ay gagawin para sarado lahat walang makapasok. Pag may kumatok daw na somebody na kahit daw familiar sa atin or akala natin kilala natin, huwag daw buksan kasi iba-ibang klaseng demonyo sa araw, sa gabi, sa na yon, sa darkness na yon. May mga naglalabas ang mga demonyo daw at baka isa yun sa yung mga kumatok na yon. At dapat daw maghanda ng yun na nga ng mga pagkain para walang lumabas for 3 days. At dapat daw bumili ng yung kandila na may pinangalan pa siyang beeswax kasi daw itong beeswax daw ay made of honey na matagal daw talagang mawala ng ilaw. Kaya nakakatakot ang kwento niya noon na akala namin totoo na mangyayari daw. May petsa pa siyang March 4 ba yun? 2021? Lumagpas na yata. Di ba? Hindi naman nangyari. Kaya yun na nga, iba-iba ang mga kwento nila about itong 3 days darkness. Ito ang naalala ko noon na marami kaming natakot na akala namin mangyayari. Yun lang po, Brother Dan. Okay po. Wow. Napaka-concrete po, no? Yung nangyari kay Sister Tessie. At nasulat niya po kung ano Opo. yung may pizza na nga, no? Pero nga, no? Hindi man na nangyari, mga kapatid, no? At saka, Brother Dan, that times, yung mga pangalan, tinignan ko rin sa sinearch ko, nandoon sa Wikipedia. Sabi ko, maano pala yung Catholic na yun na talagang before niya kinwento sa amin, may reference na siya sa Wikipedia. O pati yung mga pangalan na mga mystics daw to, mga Catholic, yung mga parang prophets. Kaya naniwala naman kami na totoo itong 3 days darkness. Okay po. Yun na po. So, napakagandang presentation and discussion. Dagdag ni Brother Exactly and Sister Tessie. You have something else, mga kapatid, na Brother Demetrio, you have something to add? Kani manggong kuan, ani nga giisdutan diha sa Roman Catholic. Nakasulod na siya sa 72 books. So unsa ang nakasulat dito sa sobraan ng 69 books, mo na siya ang gina-input nila, gina-explain, ginapahayag. So tama lang itong resulti niya ganina nga Roman Catholic yun ang nag-input ana. So bisan unsa pa gyud ang dapat nga mahitabo kay sila man gyud ang nagsulat anang Biblia. So isa ra man gyud ang Biblia nga gisunod. May lain nga naghimo sila. So sila gyud ang nagpasiugda ng mga pagtulunan. So kung ang importante lang gyud para sa ato karon, ako sa una pa dili gyud ko motuo ang mga pagtulunan nga gitudlo muuna gyud ang rapture o bago ang darkness. Pero sa ko di ko motuo kay nagtuon ko na agyoy darkness before ang second coming. Sa unsaon.
Bisa kung saan mo bali-bali. Kadaan tugon sa bagong tugon sa Revelation, naagyod siya kuan, naagyod siya darkness. Na last diha nga nganong mingon mangyud ko nga naagyoy darkness. Kay sa panahon sa darkness, sa 1,260 days, 7 years Great Tribulation man na. Mm. Muna siya, yung 7 years Great Tribulation. So, sa 7 years Great Tribulation, magpadala pa si Aba Yahuwah og mga witness, magwawali. Anang panahon na. Panahon sa darkness, panahon ng kagubot. Nga muwali sa upat ka suok sa kalibutan. Ug ang iyang giwali diha, si Aluwag yun. So kanang duha ka witness nga iwali, patyon pa na siya sa kaaway. Human nila ikawali ang tibuok kalibutan. So mo na nga diha nagsulod ang pangutana sa akong hunahuna. Nganong naa may magwali sa kaluwasan nga daghan man na nagwali. So nagpasabot nga ang kanang pagwali anang panahona walay maluwas kung walay magwali anang panahona. Kay ang giwali nato karon base sa Biblia sa Roman is sayop. Kay pagtuo man wala man makumpleto. So pagtuo lang aron ka maluwas. So kung pagtuo halos ang tanan tao sa tibuok kalibutan mituo. Bisang unsang reliyon na mituo. So luwas na to sila, tanan tao sa kalibutan maluwas. So kung diyan mo kung akong gitunan og gibali-bali nga sayop gyud ang kaluwasan nga pinaagi sa pagtuo, o dunay pagtuo pero kulang. Kinahanglan gyud siya og hingpit nga paghinulsol. So kini nga panahon sa darkness nga magwali unya ang duha ka saksi, panahon aning kagubot, kasamok, kamatay, napagay maluwas. Tumala sa ending sa chapter 11 sa Revelation na naapagay maluwas, mabuhi anang panahon na. So wala pa may kung atong basihan kung mutuo manggod nga Revelation na, daghan man gyud nagsultian na Revelation na. Bisag asa, bisag ang alliance 50-50 pa. Pero daghan na ang mutuo. Pareha ng tubig sa Euphrates na nagubas. Nanay nangutana sa kuana. Pero ginanakot sila, dili pa na siya mao. Dili pa na siya mao. Ug ayaw sa mo pagtuo nga mao na siya. Kay daghan pang mahitabo na dapat mahitabo. So ang kanilang karon kaning mga kagubot, kasamok, kaguliyang pwede ni siya gamiton sa tama man to ganilang giingon ni brother na gamiton ni siya sa kaaway nga aron ang mga tao malinla. So kung malinla sila, kung dili sila magtuo, hindi sila maminaw, hindi sila mudawat sa insakto nga pagtuluna ug mubase sa sistema sa atong panahon karon, so malinla gyud. So mo na nga kinahanglan ang tagsa-tagsa ka tao gyud unta mutuon gyud. Mutuon gyud sa pulong. Okay po. So kay nining panahon na niya sa panahon sa darkness na may maluwas. Na ay maluwas ani inigwali aning duha ka saksi. Nga dili nila pasipad-an ang ngalan nga giwali ani. So mutawag sila kang Yahuwah, maluwas gyud sila aning panahon na. So human sa darkness, so diha na gyud ang pagbalik ni Hosea. Okay. Okay po. So, let me explain po mga kapatid, no? Ipaliwanag ko sandali sa Tagalog upang ma-summarize po natin. Pinag-usapan po ni Brother Demetrio is yung darkness na mangyayari sa 7 years tribulation. Yun po ang kanyang pinag-usapan. Na sa 7 years tribulation, talaga mangyari po yung darkness
at sa panahon na yon meron pang time na mag-preach, mag-share ng magandang balita. Okay, ayon dun po sa Quezon na nabanggit niya kanina, mga kapatid. Nakasulat po yon, mga kapatid. Hindi ko lang ma-pinpoint kung nasaan ngayon, but nakasulat po yun Revelation yun, sa Revelation. Revelation o Quezon Chapter 11, chapter verse 11 3. po. Anong verse, Brother Demetrio? Pwede basahon ng one chapter. Okay, Quezon chapter 11 po, mga kapatid. Oo. Pwedeng mabasa yan. At diyan makikita na may witnesses o may magpapaliwanag po ng magandang balita. So, that being said, i-preach po yung magandang balita sa panahon na yon on the time of darkness, sa tribulation time na yan. So, ang pina-highlight dito ni Brother Demetrio, mga kapatid, is that sa ating panahon ngayon, kailangan talaga tayo mag-aral, magsaliksik, para hindi tayo malinglang sa na-highlight na po ni Brother exactly. So, yun po, mga kapatid, ang kanyang sharing ni Brother Demetrio. So, but ang ating na-highlight dito, mga kapatid, on the other hand, ang ating na-highlight dito is yung 3 days darkness, na ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ang 3 days darkness na ating napag-usapan na ngayon dito is yung 3 days darkness doon sa Matsariam o Egypt, mga kapatid. Yun ang na-highlight natin dito. So therefore, ito ay historic event doon sa bayan ng Yasar-Al at Matsariam at hindi ito prophetic. So balik tayo dito sa napag-usapan na dahil hindi ito prophetic, dahil ito ay historical, so ano pala ang mga pinapalaganap ngayon na videos na 3 days of darkness? So yun na nga, mga kapatid, ang ating na-connect dito ngayon. Balik tayo dito na ito talaga ay mga kagawan, mga kapatid, ng kaaway. Inspired by Satan at upang ang kanilang nais na gawin, mga kapatid, ay mangyari po, mga kapatid. And that is really the preparing of the coming of the false Messiah. Yun po ang niluluto na pinag-usapan natin dito. The coming of the false Messiah with the rebuilding of the third na temple, mga kapatid. The coming of the false Messiah. Yun po ang hinahanda dito. Moving on towards yung sinabi ni Brother sa akin na Project Bluebeam. Moving on towards direction ng one world religion, one world government, and all, mga kapatid. Upang sa ganun, ang false Messiah ay maghari po, providing peace, na yung peace na yun ay false peace, mga kapatid. At dahil dyan, talagang marami pong malinglang. So nawa, itong mga punto na ito ay makonect po natin sa what is happening. Okay, that being summarized, mayroong pang idagdag sila ni Sister Lilieta. If you have something else, Sister Brother Corazon. Dan. Opo, go ahead. Throwback po. Kasi alam ko, parang ano talaga, I believe that this is mind setting or mental framing dahil I'm 61 years old and it happened 50 years ago when I was elementary. Sa place ho namin, it's a town, then most of the people are Catholics po. And Opo. only 5% ay Filipinista. Wala pong, walang Baptist, wala po doon. So yung news na ito ay nalaman ko po na may 3 days darkness daw. Sabi po nila, sige, hindi pa uso yung mineral water noon, Brother Dan eh. Diba? Wala pang lately lang yan ngayon. Sige, mag-stock daw ng maraming cases ng Pepsi sa bahay. So, marami daw. Tapos, alam mo, Brother Dan, ang mga bata daw, dahil kukuhin sa demonyo ang mga bata, pina-bracelet ho kami ng red. Oh. At pag mamahalin, kung may mga pera, maganda ho yung mga bracelet. Pag hindi, yung palang close lang na ginunting, tapos ilagay sa right arm ba yun? Halos ho lahat ng mga bata. Kami po, I couldn't remember how many months ba yun namin ginamit yung yung pula na bracelet to avoid ba para hindi kami makuha ng demonyo. Tingnan mo, Brother Dan, na sino ho doon na originate po noon. Ngayon ko lang naalala ko ngayon na noong pa man yung piniframe na ho ang ng tao hanggang ngayon. Yung mga ganun ho na deceiving ho talaga. Kaya parang hindi ka makapaniwala na noong pa man ay may mga nangyayari ng mga ganito, mga deceiving na news, mga teachings na hindi po ayon sa kalooban ni Yahweh po.
Ayun lang po, Eh, Brother Dan. Opo. kaya, Thank you po. Very good information. Salamat, Sister Lilieta. Mula pa siyang, nung bata pa siya, 50 years ago. Wow. So, Mm. mga kapatid, may kwento kanina, Sister Tessie. May true story, Sister Lilieta. What else, mga kapatid? What else do you have to share? naalala ko, Brad, pala, yung kwento din ng tatay ko, ay siguro, alam din siguro ng iba, yung tinatawag na Skylab. Okay. Oo, na mag-i-end of the world na daw. So, kaya during that time, pinaghahanda din po sila ng mga kung ano-ano. So, makikita ko lang po ba, going back to the history itself. So, it's very clear that there is no new under the sun. The history repeats itself. Repeat So, yourself. opo. So, kung ano yung nangyayari at pinapalabas nila noon na mga false alarm, wrong information, ay talagang hindi tumitigil itong kaaway na ito kasama ng kanyang mga kampon, itong mga serpent seed na ito na talagang gumagawa ng mga kababalaghan, kabulastugan at kalukuhan para linlangin yung ano. Talagang manang-mana talaga sila kung sino yung ama nila eh. Opo. Kaya tama talaga yung sinasabi doon sa Quezon, no? Na the whole world was being deceived by Receive. Satan. Opo. So, kaya we really thankful, we are so thankful and grateful, and even talagang yun yung pinaka mahalagang gifts siguro sa about isa sa atin na napasama tayo doon sa hindi lang tayo tinawag kundi mga hinirang mga pinili na out of the ilan na po ngayon ang population sa buong mundo? 8 billion na yata eh. Kung Opo. hindi po ako nagkakamali. Out of 8 billion people, populations ng buong mundo, isa tayo po doon sa tinawag at pinili ni Aba. Isa tayo na magising sa katotohanan. Kaya dyan pa lang po ay napakapalad po natin. At kung makikita po natin sa discussion mo, Brad, mula pa nung una, yung mga Yasharal, ay makikita po natin kahit anumang mangyari po sa mundo, naroon yung protection ni Aba. Kabaliktaran po na kung kahit na may kapighatian o plague doon sa Matsariam, pero makikita mo yung yung mga hinirang po talaga ni Aba at saka doon sa mga yung mga hindi kumikilala at sa mga nakakilala at sumunod. Meron po talagang Protection. Opo. meron protection po. Opo. Yan lang po. Okay po. Thank you for that additional. Sister Corazon, parang may sasabihin ka po. Go ahead. Actually, yung Jehovah's Witnesses din, pinipreach nila yung Armageddon noong at mafulfill daw ng October 1974, hindi naman nangyari. Very specific, Oo. Maalala ko yan eh. Bata pa ako noon. Anong date, sister? October? October 1974. Wow. Alas 11. So, Yung Armageddon daw. Alas 11 alas 11 sa buong gabi. so merong may date at naalala ni Brother Dimitri yung oras. Okay po. So, Ganun, may oras pala. Alam ko, di lang. Pero brother Dan, ako wala ko mag-uon aning nanggawas nga mga sayop nga mga pagtudlo. Ako nalipay ko kay kini nagpamatuod nga si Aba hapit na mo balik. Pero wa pa siya mo, dili pa ni siya mo. Nagpamatuod pa lang ni sa tanan natong gitunan gikan diya sa Mateo antod sa Lucas nga mahitabo gid ni siya nga panahon nga mogawas ang mga bakakon nga mga propeta. Kay kung dili po ni sila manggawas, kung dili po matinuod ang gisulti ni ni Hosea diha sa panahon sa mga apostol nga moabot yun na siya. Nya daghan yun ang malinla. Apil pa man ganita nalinla. Kay dito pa sa ni Aba Yahuwa.
Opo. Diba nalin naman ta, sinungay mi, giangkon yun na niya. Oo, Kumanan walang ako. exempted. 30 years, nalinla siya. Nagtudlo siya sa sayop. Nag-ingon pa siya sa kuha. Mit, pasaylo agyod ko, natudloan ta kag sayop ng pagtulunan. Hmm. Okay, nalinla. Pero, pasalamat ta kay Abayawa kay isa ta nga gipili Yadan. na Yawa. Hmm. maabli ang atong mga kasing-kasing ug una-una Yada yan. pag-ila gyud sa kamatuoran. So, Praise Abba. Opo. gi-prepare gyud Amen. ta ni Abayawa. Korean si Abba. Okay po. So, yes, na-highlight ni Brad Demetrio na kailangan mangyari itong mga false prophets nga, mga false teachers upang ma-fulfill po kung anong nakasulat. So, nothing to worry. Yes, go ahead, Sister Corazon. Parang mayroon ka pang sabihin po. Wala po, Brad. Ay, hindi ko pa na, ay, sorry, hindi ko pala na-off. Okay. So, mga kapatid, mula sa mga different backgrounds kung saan tayo nanggagaling, mga kapatid, meron tayong mga kanya-kanyang mga kwento, no? Which is all geared towards this, itong mga ano po, mga maling katuruan related ito sa 3 days of darkness. At so mga kapatid, dadako tayo sa Sister Imelda, if you have something, may sasabihin po kayo if you wanna say something. Yes po, yung about 3 days po na darkness is only a distraction po. Basta tayo po, focus lang po tayo sa scripture. Kung alam po natin yung totoo, hindi po tayo madadaya. At nabanggit nyo na rin po kanina, yung about sa earth. Meron pa po kasing mga naniniwala na kasama natin na kumbaga hindi pa nila alam yung totoo about sa earth. Kasi kapag hindi mo po alam yun, connection po yun eh. Kapag hindi mo alam ang tungkol doon, kaya sabi nila, gaano ba kahalaga na alam mo yung tungkol doon? Mahalaga po yun. Kasi pag hindi mo alam, kahit nga po hinirang, kahit pinili, ay malining lang. So kung alam mo po yun, ay malayo na ma-deceive ka at especially kung alam mo ang banal na kasulatan. Yun lang po. Opo. So, na-highlight mga kapatid ni Sister Imelda, yung 3 days of darkness is something na kailangan nating isa puso na ating malakas na paniniwala kay Aba Yahuwah, mga kapatid, na hindi tayo malinglang sa mga false prophecy and false prediction na yan. Highlight niya po yung katuruan patungkol sa arats o earths, mga kapatid, no? Nabanggit kasi natin kanina na ang earth ay talaga is not round but it's really flat, mga kapatid. Yun ang na-highlight din kanina sa unang bahagi ng ating pagbasa ng Psalm kanina, mga kapatid. So, highlight ni Sister Imelda na kung hindi natin alam yon, then patuloy tayong maging deceived patungkol sa anong totoong nilikha ng ating Ama through Yahushua, mga kapatid. So, that being said, meron pa bang mag-comment, magbigay pa ng mga ideas and thoughts if you have something else to add? But napakagandang mga discussion meron tayo, mga kapatid. At ito po yung ating mga sources. At yan po ang ating mga additional na mga sources kung saan natin nakuha ito, mga kapatid. So, all praises and esteem kay Aba Yahuwah kasi siya po yung ating provider, siya po yung nagbigay sa atin ng wisdom at kalakasan at siya po yung pumili at tumawag at tayo din po ay nag-say yes, mga kapatid, sa kanyang tawag. Siya yung naghipo, ang ating Ama ang siyang naghipo po, mga kapatid, at tayo din po ay nag-say yes sa kanyang paghipo sa ating mga mata, tainga at mga puso. So if you have nothing else, nawa itong ating pinag-aralan dito magbibigay po ng preparedness, mga kapatid. Maging handa tayo kung ano man yung dapat nating i-ready, kung ano man po yung mga katuruan na ibinibigay ng ating Ama sa puntong ito.
If you have nothing to add, then I would say Yahuwah Barakas mga kapatid sa pamamagitan ng katuruan ito. May Yahuwah be esteemed, be praised, and be exalted. And let shalom of Abba Yahuwah mga kapatid be upon us upang ang kanyang mga word, ang kanyang mga katotohanan ang magbigay sa atin ng totoong kalayaan mga kapatid. When you know the truth will set us free indeed. Yada Yahuwah.